Ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat. Alas 9:47 ng umaga. Diyan sa Pilipinas, mga boss, chief, amo, sir, kamusta po kayong lahat, mga kababayan? Ano po? Mainit po ang ating tatalakayin sa araw na ito, mga bossing, chief, amo, sir. Merong arestado! Merong arestado, mga kababayan. Pero syempre, bago po tayo tumuloy doon sa ating mga talakayan at mga topic, mga bossing, hihingi lang ako ng konting suporta sa inyo. Ayan, nakikita nyo yung channel na, saan ba? Kaliwa o kanan? Kung saan man, no? Yan, bagong Pinas Update. Yan po ay ating backup channel, mga kababayan. Backup channel po natin yan, mga bossing, para po kapag sa bigla na lang naglaho itong main channel natin, meron agad-agad tayong pupuntahan at mapaglalayban na channel. Yan po ay ang bagong Pinas Update. At inilagay na po yan. Ayan, kung makikita nyo po yung link ni Jordan G dyan sa taas, yan po yung way papunta dyan sa bagong Pinas Update natin, mga kababayan. At nagla-live din po tayo dyan sa channel na yan. Okay? Paki-subscribe po, paki-like, paki-share yung bagong Pinas Update. And syempre po, dito po sa ating channel, mga bossing, simpleng-simple lang ho. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, marapat na po ay pindutin nyo ang subscribe button dyan sa ating channel upang sa ganon kayo po ay laging ginagaya kasi yung ko para kayo po ay laging i-update ni YouTube sa araw-araw na tayo ay naka-live, mga bossing. Tapos, ano gagawin dyan? Press nyo yung subscribe button, sumunod yung notification, pag pindot nyo ng notification, lalabas dyan all, press nyo yung all. Tapos sa kabilang banda naman po, sa ilalim ng Mark Ramos, mga bossing, andyan po yung like button. Sa ilalim ng pangalan ng Mark Ramos, gayahin nyo lang po yung ginawa ni Estela Rosal. Pindutin nyo yung like, tapos i-comment nyo kung pang ilan yung like ninyo. Para sa ganun, madaanan ko ng shoutout ang inyong mga pangalan dyan sa comment section. Pero dahil po, kanina pa po kayo nag-aantay dyan, i-shoutout ko na po kayong lahat dyan. Nandyan si Marie Chris Hernandez. Shoutout po sa inyo from North Carolina, USA. Nandyan si, naku, pinahirapan pa ako nito. Ano ba yan? Ekalenaj. Watching from California din po. Joel Carillo. Maria A.S. Mana. Kamusta, Mark? Waiting from your live here in Sydney, Australia. Kaden Lopez. Jordan G. Thea St. James. Ani Bukingkito. Ayan, tama yung pagkakabasa ko, ha. Ani Bukingkito. Watching from Dumaguete City. Lester Medrano. Sino pa? Nizon. Totoo ba arestado na si Roque? Mamaya natin pag-uusapan yan. Basta may arestado. Christian Lacuata. Ernesto Rivera. Odi Lenon. Sir, salamat po sa walang sawa ninyong suporta. Samuel Lustestica, Crisostomo Bunagan, Daisy Marcela, Peli Pilipina, watching from Hawaii. Salamat po, madam. Nelson Tolin, someday, nakachempo din. Pearly Alfonso, good morning, Mark, watching from Hong Kong. Aba, talagang kung saan-saan na tayo nakakapunta. Robert Ramos, ingat at kamusta to kayo. Mga bossing, mag-umpisa na po tayo. 242 na pala tayo dyan. Mag-umpisa na po tayo, mga kababayan. Dito sa channel na to, lagi po tayong may 5 topic. Meron po tayong 5 topic, mga kababayan. At sa unang topic natin ay walang iba kundi ang paghamon ng ating Pangulo. Doon sa China. Ayan, ha? Ibang klase ang ating Pangulo. Ang ating Pangulo ang humahamon. Hindi umaatras. Pag sinabing, bobombahin ko kayo. Kilala nyo yung presidenteng umatras doon, yung natakot, kaya po hindi na lang inasikaso yung West Philippine Sea noong panahon nang siya ay nanunungkulan. I-komento nyo kung sino yun. Dito po, ang China, ang presidente natin, ang matigas, sa pagpupulong po, talagang inasinta yung China, mga kababayan. Ito po ang balita, wag na natin patagalin ho. Pangahinamo ni Pangulong Bongbong Marcos ang China tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea sa kasagsagan ng ASEAN Summit sa Laos. Saktong-sakto yung yung pagpapakilala ko, matapang na hinarap ng ating Pangulo
at hinamon ng ating Pangulo ang China. Nanawagan din ng Pangulo sa mga kapwa ASEAN leader na madaliin ang pag-aproba sa Code of Conduct sa South China Sea. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Sa ASEAN Leaders Summit sa Vientiane, Laos, nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos at ng ibang ASEAN leaders si Chinese Premier Li Qiang. Hinamon ni Pangulong Marcos ang Chinese official tungkol sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Base sa report ng mga international press, binuksan ni PBBM ang issue ng banggitin ni Li Qiang ang tungkol sa kooperasyon ng mga bansa pagdating sa ekonomiya. Sagot ni Pangulong Marcos, hindi pwedeng ihiwalay ang economic cooperation sa political security. Tama po mga kababayan, no? Kasi nung dati, yung dating Pangulo, mga bossing, hiwalay ang politika o hiwalay, kumbaga yung kabuhayan ng bansa, hindi pwedeng pagsamahin. Tama naman po ang ating Pangulo dyan, mga kababayan. Kumbaga, magkasama yan, hindi tayo magkasundo doon sa isang bagay Tapos okay tayo doon sa isang bagay. Hindi. Dapat harapin nating lahat yan. No? Plastikan ang mangyayari doon, mga kababayan, ha? Kapag ka ipinagpatuloy yung ganung gawain. Kaya naman, ang ating Pangulo, rektahan. Hindi. Asikasuhin natin. Ayusin nating lahat. No? Ayusin nating lahat. Hindi pwedeng hiwalay yung West Philippine Sea kesa doon sa mga ekonomiya natin. Di ba, Ma'am Chris Rose? Shout out sa inyo ni Ma'am Brenda Barton. Hindi raw dapat magpanggap ang mga bansa sa ASEAN at ang China na maayos ang lahat pagdating sa usapin ng ekonomiya sa kabila ng pagkakaroon ng tensyong politikal sa rehiyon. Correct. Dapat po talagang kung maayos tayo sa lahat ng bagay. Hindi huubra yung maayos lang tayo dito tapos pag-uusapan na yung West Philippine Sea, wag muna yan. No? Para kayong yung vice-presidente namin. Para kayong yung vice-presidente namin sa Pilipinas. Pagka usaping West Philippine Sea, no comment. Pero kapag kayong batian na, sing-song sa China, wala na. Nangunguna pa. Di ho ba? Mga bossing, kailangan planchado lahat yan. Kabilang riyan ang ilang insidente ng pang-water cannon ng China Coast Guard sa ating mga barko. Ayon sa Di ba kapag ka hindi yan tinalakay ng ating Pangulo, mga kababayan, magmumukha lalo ho tayong duwag. Hindi meron ng maling nangyayari, meron na kayong maling ginagawa, meron na kayong pambubuli, kailangan i-address ko sa inyo sa harapan ninyo yan. Di ba, Shiro Kanzaki? Kailangan malaman nyo ng harap-harapan. Naalala ko na naman bigla si Roque yung sinabi, kami po nagpapagawa ng BRP Sierra Madre. Kaso po, dinidiskartehan namin. Patago sila. Dito, rektahan ng ating Pangulo. Sino ngayon ang weak leader? Sino ngayon yung sinasabihan nilang weak leader? Kaso, ang ibabala po, mga bossing. Ibabala naman ng mga DDS, tignan nyo, si PBBM, isinusuong talaga tayo sa digmaan. Hindi na naawa sa bawat Pilipino. Gustong magkaroon ng digmaan. Samantalang, ipinagtatanggol lang ng ating Pangulo ang ating karapatan ho, mga bossing. Pangulo, ang ganitong gawain ng China hindi dapat isinasawalang bahala ng international community. Kailangan na raw ng agarang solusyon para hindi ito maulit. Kailangan i-address. Nandito ka na sa harap ko. Sasabihin ko na sa iyo ang problema natin dalawa. Di ba, pobre nga, mangunguma. Shout out sa iyo. Undi ng closed-door retreat session ng mga leader ng ASEAN. Hinikayat ng Pangulo ang mga ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa agresibo at ilegal na aksyon ng Yan ang matapang na Pangulo. Nakita niyo po, mga kababayan. Huwag tayong kunyari, wala tayong problema. Alam niyo, may mga kaibigan ho kayong ganon, mga bossing. Hindi na pala okay. Hindi na pala sila magkaayos talaga. Pero, pag nagkatipon-tipon, kunyari, okay sila. Kunyari, nag-uusap sila. Kaplastikan po yun. Hindi po ganun ang ating Pangulo, mga bossing. Sabi ni Eseng Mariano, hindi kayang bulihin ng Pilipinas pag Marcos ang presidente.
Correct po. Di ba, Ma'am Kawamura Dayanara? Hindi niya pinangalan ng external power laban sa isa nilang miyembro. Salungat daw ito sa layunin ng ASEAN na pagbuklurin ng member countries nito. Kung patuloy daw na mananahimik ang ibang bansa, mawawala ng katuturan ang pagbuo ng ASEAN. Nang matanong ang Pangulo tungkol dyan, sagot niya. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in the in closed session. We leave it to the chairman and his staff to decide what should be publicized. Hinikayat din ni PBBM ang ASEAN leaders na aprubahan na ang Code of Conduct sa South China Sea na ang layunin ay magtakda ng panuntunan para tiyakin ang kaayusan at kapayapaan. Ayon sa Pangulo, nakapanghihinayang na walang pagbabago sa pangkalahatang sitwasyon sa West Philippine Sea. Madalas pa rin umanong target ang harassment at pananakot ng Pilipinas. Yun pa din po ang ginagawa ng Chinese mga kababayan, ng China Yung pangaharas, pangbubuli, tapos ipapamukha po sa buong mundo na kami ang inaapi ng Pilipinas. Di ho ba? Harap-harapan na yan para sa Pangulo natin mga bossy. Ibig sabihin, yung sinasabi sa lupang hinirang, hindi pa aapi, hindi pa sisiil. Yan ang Marcos, mga bossing. Samantalang nung bago pa lang ang eleksyon, sobra nilang inaapi ang mga Marcos. Kung ano-ano na po ang binato sa ating Pangulo. Lahat na yata ibinintang, mga bossing. Lahat walang napatunayan. Di ho ba? Sabi ni Ma'am Emily Lopez, Kenano, deadma mo pa rin ako, Mark. Hindi po. Pagpasensyaan nyo na po doon sa hindi natin nababasa kasi minsan mabilis po yung comment section Lahat po kayo ay mahal ko. Ayan. Apela niya sa mga kapwa leader ng ASEAN, mas seryosohin pa ang pagpapahupa ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa security analyst na si Dr. Chester Cabalza, napapanahon ang ginawa ng Pangulo na idulog sa ASEAN countries ang issue ng West Philippine Sea. Correct, nandyan na lahat Di ba? Nandyan na lahat Magpapakyeme pa ba tayo? Rektahin na natin silang lahat. I think he is braver enough now to send such a statement like that. Naku, sabi, braver enough daw po. Mag-iiyakan yung mga DDS dito. No? Kasi ang totoo, dating Pangulong Duterte, wala. 6 na taon. Status ko. Masabihan na, gusto mo, magkagulo tayo? Ay, hindi. O sige, kung ano na lang yung napag-usapan dati, okay na yun. Pero eto po, pumapalag ang ating Pangulo, mga kababayan. At hindi po ibig sabihin yan, isinusuong po tayo sa digmaan, mga bossing. Ang ibig sabihin lang po niyan, ipinaglalaban ng ating Pangulo yung karapatan natin, mga kababayan. Okay? Di ba? Kasi he has experienced it himself under his administration. Pagdating naman sa Code of Conduct, meron daw ibang pwedeng gawin ng Pilipinas. I think even with or without China, you can create your own code of conduct now. So it's not up to China because if in case we keep on giving importance to China and China is delaying it, talagang walang magiging code of conduct. Sa isang pahayag, sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na stable naman daw ang sitwasyon sa South China Sea. Patuloy daw silang nakikipagtulungan sa ASEAN countries tungkol sa Code of Conduct. Lagi nyo nga binabangga yung barko ng Pilipinas. Nakailang water cannon na nga kayo. Di ba? Nakailang water cannon na po sila, mga kababayan. Kaya, binuksan na po ng Pangulong Bongbong Marcos yung usapin na yon. Hindi pwedeng magbulag-bulagan tayo. Pag-usapan natin yung dito, yung ekonomiya ng bawat bansa natin. Diyan sa West Philippine Sea, wag natin pag-usapan yan. Hindi. Hindi mangyayari yun. Kailangan pag-usapan natin lahat. Kung talagang okay tayo, China at Pilipinas, okay sa lahat ng bagay. Ayan. Di ho ba? Kasi naman, pinabayaan ng dating Pangulo. Nahihirapan patuloy tayo sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Kung ipinaglaban agad nung pagkapanalo pa lang niya at pagkapanalo noong close na yon. Sana hindi ganun kahirap na yan, mga bossing, na hindi nahihirapan ang ating Pangulo.